It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Yuhu! Mga I love you ko. So yeah, welcome back sa ating new episode dito sa Nyogok Time. So pagpasensya niyo na ako mga I love you ko dahil I know marami akong mga ganaps and everything and thank you Lord for that. Pero yeah, yun nga, di ba? Kasi may ganap ako last mga ano na, for the work. Alam mo talaga, mapapakainin akong bigas. Pero yun, na-share ko lang yung isang pinuntahan kong event like sa GCash, no? So, pumunta ko dun sa event for GCash, which is the hashtag GCash stories nila. Yung kwento na yun is about Attorney Sheila. So after ko ma-watch yung story ni Attorney Sheila na nag-iwan talaga sa akin ng isang katagang hinding-hindi ko malilimutan sa apat na sulok ng ketay na 'to. May mga pangarap na hindi natutupad, pero may mga pangarap na hindi sinusukuan. 'Di ba? Pero totoo, tama yun 'no. So talaga 'pag may dreams ka talaga, 'di ba? Like dapat okey lang kahit, hindi natin na-reach yung isang dream na yun, pero let's try, 'di ba, gano'n, na hindi natin sukuan kasi that's for sa'tin yun, eh, sa'tin na yun dapat. 'Di ba? So, for that, yun talaga yung takeaway ko na nagpunta ako dun sa GCash event. So, which is the hashtag GCash stories. And yeah, GCash kasama mo mangarap. And thank you so much, GCash, for inviting me here. So, yeah. Anyway, let's move on now with our first story sa ating episode 70. So, ano gagawin? Natin siya mate. Nawaistra ba? So, yeah. Ang ating first story category is, this category is the third jerker is a Lasha BL. At ang kanyang titulo dito is ang akala ko ay totoo na. So, anong gagawin? Let's read it! We're gonna call the coach. So, let's move on. Ito na guys. Ang sisimulan sa talaga. Woo! Mucus. Ano ba yan? Nakakainis naman. Parang more sickness. Unhealthy. Ayoko na maging unhealthy. So, let's move on. Ito na, guys. So, hi, Mima Sophie. Attention. Hi din sa mga English dyan. Gusto ko lang ma-share ng story ko. Hindi ko alam kung magiging mahaba to, pero kayo na bahala, Mima. Tal, dyan ka naman magaling eh. Eme-eme lang, ma. Patago na rin sa identity ko, ma, kasi main account tong gamit ko. Ikaw na rin bahala sa mga vocabs, hindi ako marunong dyan. Nangyari to last school year lang. Transfer kasi ako noon. Siyempre makikihalubilo na naman ako sa mga tao like, "Hi guys!" Ayun, scene. So let's move. BFFAC. Wala pa kaming silent BF ni BFFAC. Okay? So please, 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 don't use my love for my BFF. Diba? I'm not using BFF for klok. So, so let's move on. Ito na. Guys, noong first quarter ko dito, ayun, nagkaroon ako ng mga friends. Hindi naman sa pagyayabang hama, pero may face card naman ako kasi na-nominate ako as escort. Escort, okay. Escort? So let's move on. Ito na nga, yung president namin, let's call him Nat. Super bulino niya, as in, laging perfect sa Jixam. Para siyang pinsan ni Giantstein. Ganun siya katalino, ma. Hindi siya kasama sa COF ko na, ano COF? Counter of fight? So let's move on. Circle of friendship. Nasa circle of friends. Okay. Nasa ibang circle siya. Pero may hindi ko alam kung luck ba o ano. Pero tuwing may groupings kami, kahit anong subject pa yun, lagi kami magkagrupo. Kahit palipati pa kami ng upuan, somehow kami pa rin ang naging magkakagroup. Hindi ko alam kung ano bang meron, pero go with the flow lang kami. Doon na kami naging close, mas naging close kami pagkatapos ng groupings. May isang GC kami, tapos napansin ko nililive na yung iba. Naiwan na halos sila Nat at yung friend kong Merlat. Let's call her Anne. Sobrang ingay sa GC, ma. Siyempre, gusto ko yung makipag-close sa kanilang dalawa kasi mas close sila sa isa't isa. Ayun na nga. Tawanan, biruan, kulitan, sendan dito, sendan doon, hanggang sa yung mga JK namin, parang krondian na. Ano JK? Jacko? Joke ata to. Nasa let's move on. Yung simpleng biro, puro ano naman ako, te. Pasti mo lang!
So, nag-bostra na kasi at nag-film ako, no? So, ayan yun natin. Ano naman, tawagin ko si, yung araw. Aba, pilosopo to ah! So, nilagyan mo ng araw. So, let's move on. Ito na. Guys, yung simpleng biro, ginagawang kaerbugat. Tapos ginawa pang naming anak si Ann. Ako yung ama, si Nat yung nanay. Happy family yarn. Mas nag-level up pa yung friendship namin ng second part kasi lumalapit na siya sa akin. Kahit kaming dalawa na nag-uusap, wala na kaming hiyaan. Tapos isang araw, natuturo yung titsaraka namin tumabi, ako sa kanya. Habang tuturo si Ma'am, bigla niya hinawakan yung kamay ko. Nagulat ako kasi hindi ko in-expect sa kanya yun, eh. Gwapo siya sa personal, ma. Para siyang Korean. Hindi ko alam kung bakit sa camera, parang nag-iiba-iba siya. Pero sa personal, epextra talaga siya, ma. Asa! Part 2. Asa? Yan ba yun? Luk ba? So, let's move on ito na. Psst. Ma, doon na tuloy-tuloy nagsimula. Hawak kamay, hug, tapos minsan ang hawak pa ng waistline kong 29. Lang. What imagine? So, let's move on ito na. Umabot din hanggang third quarter, akala ng mga classmate namin makami na. Pero lagi lang namin sinasabi na gano'n lang talaga kami sa isa't isa at parehong mahilig kami sa physical touch. Pero sa aming dalawa lang yun, ma. Ito pa hindi ko makakalimutan, ma. May palaro kami sa school namin, hindi ko sasabihin kung ano. Bakit binayaran ba nila ako para mag-endorse ng school? Joke lang yun, ma. Bakit? Bortista ka ba? Umelde mo naman sa school nyo. Huwag naman. So let's move on nga. Ito na. Habang nanonood kami, magkatabi kami sa gileda. As usual, hawak kami kahit nasa public. Binibiro ko siya na ikikis ko siya. Bila niya hinawakan yung pisngi ko, tapos siya mismo yung naglapat para mag-kiss yung chicks niya. Maglabi yung kilig ko noon. Alam ko sa sarili ko noon na hindi ako bayola. Pero siya yung una nagpalambot ng puso ko. Tapos parang bigla nagbagong ihip ng hangin ng mga 2 buwan na lang bago matapos ang school year, bigla na lang siyang lumayo sa akin. Hindi niya na ako masyadong kinakausap. And eventually, naisip ko na baka ayaw niya na ako maging friend, kaya tumigil na rin ako mag-reach out kasi sobrang cold na siya, ma. Inutusan ko si Ann na tanungin si Nat kung bakit siya lumalayo at ang sabi lang daw niya, gusto ko naman ng ibang friend. Huh? Hala guys! Yun lang yung dahilan? Siyempre masakit marinig yun, ma. Pero pinakita ko na lang na parang wala lang. Sino ba siya, di ba? Kaya hindi ko na rin siya kinausap, pati mga classmate namin nagtatanong kung nag-away ba kami, pero gumagawa na lang ako ng excuse para hindi na humaba ang mga usapan namin. Ang sakit lang kasi tuwing nagkaka-eye contact kami, parang gusto niya ako kausapin, pero pinipigilan niyang lumayo. Alam mo yung tingin na parang may namimiss. Ganun yung mga mata niya kapag tumitingin siya sa akin, ma. Pero wala na eh. Hanggang sa clearance na namin, pupunta kami sa unang available na titsaraka para magpirma at kasama ko yung circle of friends ko, ma. Ang sakit na nakita ko siyang may kayakap na ibang OMS sa room. Ba't nilaf? Oh my God. So, ang sakit nun, no? Ano kaya ang ibig sabihin na fell out of love? Or parang, I don't know, may kakrondi ang iba na? Ganon? At later ko lang nalaman sa later ko lang nalaman na old friend niya pala yun. Ano pa bang gagawa ko, ma? Mas nauna naman yun kaysa sa akin. Kaya hinayaan ko na lang at hanggang sa huli, ngayon ma-okay na ako. Bumalik na ako sa pagiging estrata. For your eyes. Uy, bakit walang reset eh? Ba't naman naging estrata? Ayun, tukamba. Yechi! So, anyway, hirap na, masakit, no? Pero MML na lang ata yung sa dulo. Estrata. So, I think, yun nga, no, parang nagulat siya. Kasi biglaan eh, bigla nagbago, walang pasabi or everything. Siguro, baka ex niya na yun, na binalikan niya. 'Di ba? So, for that, ang masasabi ko lang is,
wala akong kinalaman diyan. So yeah, thank you so much for sending me history. You. Thank you so much for sending your history, Nak. So, Digimod, let's move on now with our next history. So yeah, let's move on with our next history. Ang ating next history category is, this category is Libido, is a Lush Dilubyo, is a Lush SKL. At ang kanyang titulo dito is Instant Nyalteret. So anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, "Hello Mima Sophie." Si Mima Sophie na dating CEO ng Sophie ko na lumubog dahil walang support system ang mga e-caters. Talaga, nawala na nga ako sa iyo, Mime. Kasi, ay, nawala. Naawa na nga ako sa iyo, Mime. Kasi ginagawa mo talaga lahat para lang sa larangan ng komedya. Pero tamad pa rin mag-like at mag-share ang mga e-gaters talaga. Tama to ha. Yun din talaga na-observe ko. Lagi sa akin yung negative review eh. Ganun na lang ba sa inyo yun, guys? Kayo pag inisto ko kayo ah. Hi! Hi guys! Hi! Ko na naman yan, che. Woo! Midnight na, pero ang ingay ka pa rin dito. Pero kung may bumagsak naman ng ngiti parrot ay lumabas din sa bintana, mapi-free taste. So let's move on. Ang sabi niya pa dito, ito na nga. Ma, si Mima Sophie sobrang ganda at sexy talaga. Si Mima Sophie na sobrang bait dahil isa siyang content creator na namamansin. Si Mima Sophie na best podcaster ever talaga. Si Mima sobrang nakasipsipan mo, te. So let's move on. Wala na, te. Si Sophie na susunod sa yapak ni Ann Curtis at sigit sa lahat si Mima Sophie na takam sa OA time na kunwari ayaw niya magsandan pero ang ending kinukumpute naman lahat ng pa-OA time ng mga borabikang e-gaters. Mga kaganon. Kunwari pa siya na itago na lang daw natin for savings pero grabe kayo guys! Ganyan na ba tingin niyo sa akin? Kung ganyan ano na tayo, kanya-kanya na tayo. Ha? Tulog na. So let's move on. Ay, nakatulog. So let's move on. Ito na nga. Ako po si PJ Ma, isang burapi kang OMS. Kita mo naman sa profile ng Gmail ko man, no? Namo J. Oh, natin. So pero single at tigang dahil nga hindi nakakaranas ng chupa-chups. Kapag earbag ako, todo watch lang ako sa isang satellite. Pero of course, mananawa ka rin naman sa ulit na routine sa pagnonyo call stream. One time, riniplayan ko yung mga nagchat sa akin. Madami kasi nagchat sa akin dahil madalas ako nagte-thirst trap. Send ko sa'yo. Napakayabang kasi din. Anong thirst trap mo ba? Like ano, parang, ano yun, mga ganun. Pag inamoy ko yung labestra mo dyan, tinalang natin ha. So let's move on. Ito na nga. Ma, fast forward kaya na kami ng VC at sabay daw kami mag-calstra. Nung una nagkakayan muna kami pero hindi nagtagal isinokis ko na ang malaking ngiti pirate ko. Of course na-amaze siya Mima. Ayun, yabang ba? Pero mas nagulat ako man nung binaba niya ang backslide niya. Bumungad sa screen ko ang malaking Betty niya. Ayun, takoyaki. Favorite ko pa naman yung takoyaki. Oh, favorite na naman. Favorite ko yun eh. Ano ba yung Betty tuloy maiisip ko. Bakit naging takoy? Kasi the veins. Yung ugat, yung parang kulubot-kulubot, no? Gets do. So let's move on. Ito na. Init niyan. Ma, ginamit ko ang Backham ko dahil nakafocus lang sa cam sa paglalaro ko sa Nitty Parrot ko nang bilang nag-request na dapat makita daw ang pesang ko. Natakot ako nung una pero dahil ayokong mabagan siya, ginawa ko na lang.
Pinatong ko ang ketay ko sa lamesa at nag-Yokolstra ako mapa. Standing ovation. Nag-request ulit siya na tanggalin ko raw ang mga shirtiro ko and everything nice dahil sa sobrang taas nga ng libidirch ko dahan-dahan kong ginubasa ang shirtiro ko with matching dance ng Say My Name, Say My Name. Ayun, Bea. Taram, tararam, tata, tataram, tararam. Mahaba nag-Yokolstra ako, nakatutok ang pesang niya sa cup. At todo pagdila siya. Hindi ko maiwasang mag-react ng, wow, di, ano yan? Kifi ba yan? Parang madugo-dugo pa yan, Parang kinakain mo yung ano ko dyan, Ayun, footlong. Na-achieve naman namin ang La Nina At ito na ang pinaka-final twist after. Patay na yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Wala naman pala. So let's over. So let's move. Ito na. Dramatic ba? So ito na, sabi niya, after ilang linggo na balitaan ko na lang may kumakalat daw ako na Bidyora ka. Ayun, movie. Nagulat ako nang sinansakin ng mga friends ko yun, Nag-screen record pala ang kabisilet ko at kulba ako malalami, Todo dinay pa ako nung una pero sabi ng mga friend ko, Simon, kuha nga pesang mo sa video Manalungkot ako nung una. Pero na-realize ko na burapi ka naman ako doon at hinayaan ko na lang maglaho din agad ang issue. Yabong ba? Lesson learned, huwag ipapakita ang pesa kapag nagkaka-video call session. Tama na kay basa ng kilikili ko. Salamat sa pagridma. Mabuhay ka. Ayun. Pero bakit naman kasi kailangan ng ganun? Like video handstra and everything. Diba? Wag na kayo mag-calls. Talagang, ewan ko may mga ganyan tao, no? It's very, very, nakakabakot. Kaya kayo, please, 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 save yourself from kind of, situation, yung mga ganyan, no? Kasi, hindi mo masasabi talaga, no? Sasama naman yung sinugali. Gay na yung mga ganyan. Kasi ba't bibidyola ka pa, di ba? So, ay, kaya, please, 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 mga I love you ko, isa lang masasabi ko, hindi ako kasama diyan. So, thank you so much for sending your story. Anyway, did you mind? Third story na. So, yeah, let's move on, no? Ang ating next story category is meron tayo ditong trigger warning, no? So, ang ating category is tearjerker, is a lush kulaba, is a lush dilubyo. At ang kanyang titulo dito is push o awat. Push o awat. So, anong gagawin? Let's read it! Medyo mahaba-haba tong story na to, no? So, let's see kung kaya natin siyang tapusin, no? So, let's move on. Okay? Trigger warning tayo dito. So, let's move on na. Sana mabasa mo ito, Mima, sa notify since medyo ayaw na masyadong mag-sockmed nito at need talaga ng payo and prayers. Dear Mima Sophie, aka Daddy Willer, that's sa lahat ng mga co-igiters ko na mahilig umumoy ng mga newsod. Sensya na sa mga vocab since medyo newbie pa ako sa Nyogok time, Medyo mahaba na rin siya kasi hindi ko alam talaga if tama ba itong gagawin ko, So yeah, susundin ko talaga yung magiging payo mo na para bang ikaw na magiging susunod na guardian angel ng mga Namujin sa mundo. Isa kong omsman na itawag sa pangalang Boyet. This is to happy near Bakma nung bagets na pa lang ako. Taga-probinsya talaga kami pero nung maghiwalay ang Muji at Puji ko, naiwan ako sa nakakabata kong pang-merlat na kapatid sa Muji side na napadpad sa medyo syudad na place. Doon siya nakakilala yung naging step Puji namin ng kapatid ko. Medyo may kaya naman siya, at burapi ka talaga. Malinis sa bortawan, maputi, matangkad, at meron siya sariling gym tingis. So alam mo na, marami siyang awards sa mga pageant contest na sinalihan niya, nanalo rin siya bilang kagawad for 3 consecutives, Kaya di mo talaga may isip na magagawa niya yun. So trigger warning tayo dito, mga I love you ka, So let's move on. One time, naglalaro kami ng kapatid ko sa kwarto namin. Bilang pumasok si Muji at Puji. At ito na ang first twister. Nagulat ako at nasyokot ako kasi pumasok sila Muji at Puji na walang dametsra. For the tsuktsakan sila habang ako super kaba na pero tuloy pa rin ang laro ko.
Mga namo Jane, pero ito na kagad ang second twister. Bigla akong kinalabit ng step Fuji ko at pinaharap ako sabay tanggal ng dametstra ko. Kala ko that time magpapalit lang ng biglang inaamoy niya na ako hanggang sa dumediret siya sa akin Kilitestra talaga ako noon kaya inalis ko siya pero ang lakas niya at di ko maalis. After mga ilang paggamit niya sa akin, ginubasan niya rin ang shorty ko sabay ginalaw niya ako. Di pa ako syulestra yun pero mas namujin pa rin talaga. Yung naalala kong tawang-tawa pa rin si Muji. Siya pa nagsabing, hayaan ko lang daw si Puji na gawin yun. Natapos ang araw na yun, na akala ko laro lang talaga siya Laro na parang naging daily routine na namin yun kapag dumarating ako sa bahay from school. Fast forward months after, iba-iba rin ginagawa sa akin na para bang ang permission na kay Muji at wala sa akin. Minsan, kakain kami, hawak rin ni Puji. Alam mo na yung arirat niya. Before and or after kumain, ay hahawakan niya naman yung ari ko. Tapos pinapasok rin niya pa yung kanyang daliri sa wewet ko Masakit yun, so pinapalo ko siya kaso wala rin. Sabi niya, sanayin ko lang ng sarili ko at ginawa niya yon madalas sa kapatid ko. So akala ko talaga laro lang siya nun. At ito na ang third twister Manaluha ako at nanginginig habang tinatype ko ito Napasok ko noon ni Puji sa isang maliit na kwarto namin na bawal sa amin pasukin before. Nakita ko rin sa computer, nakita ko rin si mama, nag-aalala model sa mga magazine na parang siya na yung papalit sa ibang mga model. Pagpasok ko, agad ako pinaupo ni Puji sa mataas na chair at pinagjubadstra ng dametstra ko. Pinatingin niya ako sa camera habang jubadsa ang damit ko at sabi niya sa akin, hilip tulelep ko raw si... I try to change yung word Gagamit ako ng ibang vocabs para very disturbing siya, no? Sa mga I love you ko. So, okay. Ginawa ko naman, pero kinakabahan na ako that time Kasi di siya same sa before. Tapos malala pa yung pinagawa sa akin ni Puji. At dumugo yung labestra ko dun Iyak pa nga ako nun pero tuloy pa rin si Puji at grabe ang ginawa sa akin After nung larong yung malala, umupo siya at pinakandong niya ako sa kanya habang nakaharap na naman kami sa computer. For the watching television pa noon, yung after watching television pa noon, yung maputi, ewan ko anong lahestra sa screen yun Malay ko ba nun? Doon nagsimula ang kalbaryo ko unti-unti pinapasok ni Puji ang kanyang ngiti pyron. Pumipiglas talaga ako sa lakas iyak ako, sigaw lang ako ng sigaw, at tawag kay Muji para mag-ask ng tulong. At lumapit naman si mama pero nung ginawa niya, wala Pinatahan niya lang ako sabay let's move on. Hindi ko na alam yung nangyari kasi parang majijimatay na ako nun Either unang ganun namin o yung pangalawa na. Basta ang daming beses nang ganap sa bahay na ganun. Nabili pa sila kung ano ng mga bagay na sobrang sakit at naalala ko pa na may sinding isoy na pinaghihigop niya sa akin tapos pinategin niya yung sindi gamit ang white cast niya. At napaso ako nun at di nila ako dinala sa hospital. Ginamot-gamot lang nila ako ng amoxicillin at kung anong gamot. Shit, ang lala. Sorry you can leave if hindi na kayo okay sa part na to, pero let's discuss this story. So let's move on. Sabi niya pa dito, nagpatuloy-tuloy yan siya hanggang sa mag-high school ako, pati kapatid ko, nilapastangan nila. Kapag wala si mama sa bahay, ako at kapatid ko yung ginagamit niya. Maraming beses rin, pati mga kumpare niya
Sinasama niya minsan sa bahay para sa gano'n at minsan pa pinapapunta niya sa bahay ng mga kilala niya. Magdamagan sa bahay. Parang piyesta pa ata nun kami or parang lechon na tinutuhog-tuhog at mas madalas ganyan kapag naggiginuman sila sa bahay. Bigla-bigla na rin kasi kami nagigising sa umaga na ginagalaw na kami. Kahit ka pa nag-aaral, basta kapag pumasok sa kwarto rin, eh, understood na gagawin namin yun. Kung kailan abutin, kahit sa malls, sobrang sama niya. Very remembering those experience, grabe talaga yung mixed emotions na igpa kami ng sahog ng buko sa salad during New Year. Tigil na lang yung pangyayaring yun, lumarid yung bahay namin at nakulong ang Muji at Pujiko. I was so thankful sa kung sino mang nagsumbong sa ginagawa nila kasi wala akong magawa eh. Sila nagpapakain at nagpapaaral sa amin that time. Nabibigay mga luho namin at siguro dahil na rin nasanay na kami na dapat or normal na gawin yon. Pinalaki kaming sira ang mundo namin, ma. Sorry na ma, mahaba ito. Pero ito pinaka-twister, ma. Di na ako makaget over, ma. Totoo namang may traumata na nangyari. But at the same time, nagkaroon ng psychological disorder na kapag di ako or kapag walang nangyayari sa akin, pag walang nangyayari sa akin narurot, okay, for a long time, hindi ako mapakalima. Simula that time, sino-sino na nagpaparaos sa akin, ma. Ginusto ko ba? Ginusto ko ba? Ginusto ko ba? Siguro dala ng dinanas at disorder ko. Short joy kumbaga nga. But deep inside, silang sira na ako, ma. Sinubukan ko magpa-psychiatrist for more than 6 months nung nagkatrabaho na ako. While gumana siya onte, hindi pa rin siya fully nawala. Nagkaroon pa rin ako ng withdrawal symptoms from time to time, ma. Ngayon malapit na sila makalaya. At di ko alam paano nangyari. 30 plus na rin ako, but after knowing that, bumalik lahat-lahat ng mga pinaggagawa nila sa akin at never ko silang mapapatawad sa ginawa nila, ma. Sinira nila buhay ko at pagkatao ko at lintik lang talagang walang ganti. Namujain ako mismo tatapos sa buhay sa nila. Balitaan na lang kita, ma, kapag na-achieve ko na ang revenge ko sa kanila. Sa mga co-leaders ka, sorry kung wala akong nagawa, praying na lang din na hindi mangyari sa ibang tao ito. And yes, although malala ang psychological impact sa akin, nakatulong ang mga doktor ko na mabawasan siya. So mag-seek kayo ng help, please, 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 by Sabrina Carpenter. PS. Nagkataon lang na erbog din yung assistant ng doktor na na-meet ko, kaya Namujay na achieve din namin ang La Nina. Naging jowa ko siya for some time, pero dahil instability ng mindset ko, di rin kami tumagal, ma. Kasi ayoko na, ma. Pwede na sa makabilang universe. Uy, wag. Actually, napaisip rin ako, what if sa Puji ko na lang kami sumama na naghiwalay sila. Kaya sa mga Namujin siya na nang iwan sa mga bunak nila or basta-basta lang papabuntesa pero di kaya maging responsible sa kanila, eh, isang mura kayo. Jutang ina nyong lahat. Sana tugugin kayo ng 100 na karayom sa buong Bortawan nyo daily. At tama na may kaadbasa ng kilikili ko, ma. Salamat so much, ma. This really helped me na nakakaiyak ulit at kumaan ng bigat ng nararanasan ko dahil sa bangungot na hindi ko na mabura. Sana mabuhay ka pa, ma, ng very, very long at mag-boom pa mga editors. Maabutan ka pa, maabutan ka pang marinig na maikwento tong story ko. Charot. Hintayin ka to. For real, for real. So yeah, like for part 2. Anyways, di na kinaya. Oh my God. Dito sumakit ulo ko. Okay, so trigger warning guys. Hindi na kinaya ng Merlat kong Shopatid yung treatment sa kanya. So, wala na siya, ma. Wala akong purpose, ma, kasi alam naman humingi pa ako ng copy ng mga trumata picture-aka and picture-aka naman siya patid kong Merlat na surrender na lahat sa mga juteridad. Please let me know if nabasa mo ito saan man. If hindi, sa Spotify, link din sa niya. Wag you, ma. God bless. So, unang-una sa lahat, gusto ko kitang yakapin.
dahil sobrang strong mo sa lahat ng pinagdaanan mo. Alam kong hindi madaling mag-move on sa mga gantong bagay or situation at okay lang na hindi agad-agad tayo maka-move on. Yung healing, it takes time. At sana yung wish ko sa'yo is makuha mo yung peace na matagal mo nang deserve at deserve mo yun. Tsaka gusto ko lang din malaman mo na nandito kami, Dagok Time, Egaters, na willing mag-help sa'yo. If you want makakausap, you want makakasama, nandito na kami mga I love you mga Egaters, no, for you. At maraming salamat kasi shinare mo yung story mo dito. I know sobrang hirap i-share ang story. Sobrang nakakalungkot at sobrang bigat ng pinagdaanan mo. Kaya gagamitin natin itong platform na to para maging boses sa mga taong hindi nila kayang i-share or hindi nila kayang i-open up yung mga pinagdadaanan nila, no? At saka mamulat din yung ibang tao na may gantong nangyayari sa realidad, 'di ba? Kaya dapat alagaan, bantayan natin yung mga pamilya natin, mahal natin sa buhay, pakinggan natin yung mga anak natin, mga kapatid, 'di ba? Dahil sa mga nangyayari like mga abuso, pananakit. At isa lang masasabi ko sa lahat ng gumawa sa'yo niyan, deserve nilang mabulok sa kulungan. At kahit sino man, walang karapatang gumawa sa atin ng kahit anong masama at masaktan. Diba? Thank you so much mga I love you ko for listening sa ating Yogok Time. I know it's super mabigat. Marami pa tayo, sobrang mabigat ng last story natin. And di ko na alam kung paano ako mag, magka-closing remarks dito. Pero anyway, hanggang dito na lang. Thank you so much mga I love you ko. Bye!